Hello, what's up mga ka-Diskarte? This is Clarice and welcome back dito sa aking YouTube channel. So mga ka-Diskarte, sa video na ito as usual, utangan online pa rin yung pag-uusapan natin. At wala nang patumpik-tumpik pa mga ka-Diskarte. Gusto ko lang i-share sa inyo yung quick review o yung naging experience ko dito kay Lend Ako Online Lending. So mga ka-Diskarte, sa Lend Ako Online Lending is makikita natin sa Google Play Store mga ka-Diskarte. Nag-install ako ng kanilang app mga ka-Diskarte at nababasa ko yung mga reviews ng mga nakapagsubok na dito na poro. Ang sabi nila dito mga ka-Diskarte is hindi nag-a-approve, nangongolekta lang ng data information, hindi siya recommended. So yun mga ka-Diskarte, gusto ko subukan talaga itong online loan app na ito para i-share ko sa inyo yung aking personal experience dito regarding sa mga nababasa kong review. So yun mga ka-Diskarte, nag-install ako ng kanilang app as usual. Kailangan nating i-agree ang kanilang privacy policy. Kailangan nalang i-access yung ating contact list, yung location, yung storage natin, yung SMS para tayo ay makapag-proceed. And then mga ka-Diskarte, kailangan nating maglagay dito ng ating active mobile number para makapag-proceed din. Then ito na yung bubungad. Lend Ako, maximum credit limit is 30,000 pesos. So yun mga ka-Diskarte, please wag kayong maniwala agad na 30,000 yung makukuha ninyo. Kasi alam niyo naman mga ka-Diskarte na walang ganun pagdating sa loan app. So, sa basic information as usual, nanghihingi sila ng ating email address, yung name natin, yung pagkatapos yun mga ka-Diskarte, yung birthday, yung gender, then sa account information mga ka-Diskarte, sa emergency contact is kailangan po nating maglagay dito ng ating contact person. So, si Lend Ako mga ka-Diskarte is nanghihingi lang po ng 2 contact person. Pero mag-ingat pa rin tayo dyan sa ilagay natin. Then mga ka-Diskarte, dito na tayo sa kanilang work information. So maglagay tayo kung ano yung trabaho natin, magkano yung sahod natin. And then mga ka-Diskarte is dito na tayo sa kanilang ID information. So yun mga ka-Diskarte, yung valid ID na pwede dito kay Lend Ako ay ang UMID, SSS, passport, driver's license, national ID, PRC, Pag-ibig, postal ID, voter's ID, at yung PhilHealth ID. So, mag-select lang kayo dyan ng valid ID niyo mga ka-Diskarte. And then, kailangan nyo mag-upload dyan ng photo ng inyong valid ID mga ka-Diskarte at selfie kasama na yung valid ID. And then, mga ka-Diskarte, pagkatapos kong mag-apply dyan, pagkatapos mong ikuha lahat ng data information, pagkatapos mong i-access ang inyong contact list, yung location, inyong lahat-lahat mga ka-Diskarte is ito yung bubungad. Your certification is under review and a good comment for us will help increase your line of credit. So yun mga ka-Diskarte, kaya pala ang daming nagko-comment na doon sa Google Play Store, nagbibigay na ng comment kahit hindi pa sila nag-a-approve. Kasi ito yung sabi dito na kapag mag-comment na kayo is may chance na ma-approve pa kayo. So yun mga ka-Diskarte, hindi ko ginawa yun, hindi ako nag-comment doon, hindi ako nagbibigay ng reviews. And then ito yung bubungad. Under review, the information you submitted is under review and it won't take long. Please pay attention to the review status. If you have any question, please contact our customer service. So yun mga ka-Diskarte, si Lend Ako. Lend Ako. Lend Ako, wag ako. Char lang. Mga ka-Diskarte, konting patawa lang. So, yun mga ka-Diskarte, hindi talaga nag-a-approve si Lend Ako. Kinukuha lang yung personal info. So, yun mga ka-Diskarte, laking tulong na rin kapag kayo ay naghahanap ng mautangan tapos nagbabasa kayo ng mga reviews sa Google Play Store kasi may mga talagang totoong nagbibigay ng reviews na data collecting lang si Lend Ako. Kaya mga ka-Diskarte, wag nang subukan. Nag-aaksayang lang tayo ng panahon. Talaga bang hindi siya recommended? Saan kaya nila ginagamit yung mga ka-Diskarte, no? Saan kaya nila ginagamit yung mga data collecting na nakukuha nila sa mga tao nag-a-apply? Kasi alam ko mga ka-Diskarte, lahat or mostly talaga sa atin is nangungutang sa utangan online. What if yung 20 katao yung nag-apply doon tapos kinukuha lang yung details? Saan kaya nila yung ginagamit? So yun mga ka-Diskarte, iwasan nating mangyari yun para sa akin. Yun, nangyari sa akin, data collection, saan kanya nila yun gagamitin? So yun mga ka-Diskarte, please do a research po kayo
dapat doon talaga tayo uutang kung talagang need natin, doon tayo utang sa talagang nag-a-approve. Pero take note mga kadiskarte, may mga online loan app din na kahit nag-a-approve is may marireject din na mga nangungutang. So yun mga kadiskarte, huwag niyo kalimutan na maglagay ako ng alternatives sa online loan app na subok ng nakararami sa description box or sa pen comment section ng video na ito. Kulang ang budget, ang mahal ng mga bilihin. No problem, may solusyon tayo. Gamit ang isang valid ID, makakautang ka na sa loob ng 10 minutes o mas mabilis pa. Mag-apply ng loan kahit anong oras, kahit gabi o kahit weekends or holiday. Maaaring e-check ang pinned comment sa video na ito, bisitahin ang link at mag-apply na. So mga kadiskarte, that's all for today's video. Once again, this is Clarice, ang inyong madaldal na kadiskarte. Laging tandaan na tayo mga Pinoy ay unleash sa diskarte. Bye-bye! Daghang salamat sa pagtanong mga kadiskarte. Thank you for watching!